Athesa, Maylene, Marzo at Ree. 4 na pangalan na labis na kinamumuhian ng dalagang si Pinea. Silang 4 kasi ang pinakamalaking mga bully sa school. Inaasar at kinukutya nila ang lahat ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan. At si Pinea ay kasama sa listahan ng kanilang mga biktima. Ang pangit ng buhok mo. Naliligo ka ba, Pinea? Ang baho mo. Pinea, Pinya, Pinea, Pinya. Ito ang ilan sa mga katagang naririnig ni Pinea na sinasabi sa kanya ng grupo ni Athesa. Sinusubukan ni Pinea ang lahat para hindi sila pansinin, pero minsan sobrang nakakainis sila at napupuno din si Pinea. Pero kahit na si Pinea ay napupuno, ni minsan ay hindi sila nasangkot sa anumang pisikal na away. Nagbabato lang sila ng mga insulto at pangungutya sa isa't isa. Yun lang. Isang araw, nakikinig si Pinea sa klase nang bigla siyang natamaan ng bolang papel sa ulo. Agad itong binuksan ni Pinea at inis na nakita niya ang isang drawing ng pinya na may mata at bibig. At may pangalan sa ilalim nito. Pinea, Pinya. Mabilis na lumingon si Pinea para tingnan kung sino ang nagbato sa kanya ng papel na bola, at nang lumingon siya, nakatingin sa kanya si Athesa habang nilalabas ang dila. Iginala na lang ni Pinea ang kanyang mga mata habang bumalik sa pakikinig sa klase. Pagkatapos ng klase, ay mabilis na lumabas ng eskwelahan si Pinea dahil ayaw niya talagang makasalubong ang grupo nila Athesa. "Mama, andito na po ako," sabi ni Pinea pagdating niya sa isang stall sa loob ng palengke. Ang pinagkukunan ng kita ng pamilya ni Pinea ay sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda sa palengke, at kahit na sinasabihan siya ng kanyang ina na mag-aral, imbis na tumulong sa palengke, pinipilit pa rin ni Pinea na tumulong. "Oh, Pinea, andyan ka na pala. May assignment ka ba o project?" tanong ng mama ni Pinea. "Wala na po, mama. Natapos ko na po yung mga assignments ko sa school para po makatulong ako sa inyo dito." Nakangiting sabi ni Pinea. Natuwa ang ina ni Pinea na nagpalaki siya ng isang mabait at masipag na babae. "Ang galing naman ng anak ko. O siya, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko pang maghanap ng damit ng iyong kapatid para sa kanyang prom. Bantayan mo na lang muna ang pwesta natin, ha? Babalik din ako agad. Hindi ako magtatagal. Kung may magnakaw, huwag kang mag-atubiling sampalin sila ng ating pinakamalaking isda." Biro ng nanay ni Pinea. "Opo, mama. Babay po." Masayang sabi ni Pinea habang nagpapaalam sa kanyang ina. Isang oras nang lumipas at sa ngayon ay maayos naman ang takbo ng trabaho ni Pinea. Masaya siyang nagtrabaho bilang kapalit ng kanyang ina hanggang sa makakita siya ng isang pamilyar na mukha na naging dahilan kung bakit bumaligtad ang kanyang ngiti. "Bakit pa kasi tayo nandito, Ree? This place is so kadiri ever." Kitang-kita si Athesa mula sa malayo at rinig na rinig siya dahil sa lakas ng boses niya. "Ang arte mo, Tessa. Naubusan na ng asul na sinulid yung department store at kailangan natin ito bukas para sa art class. Kung ayaw mo rito, umalis ka na at umuwi. Ngunit huwag kang humingi sa amin ng asul na sinulid bukas, ha? Dahil hindi ka talaga namin bibigyan." Napakalalim ng pagsimangot ni Athesa. Ngunit may biglang nahagip ang mata niya at ang pagsimangot ni Athesa ay napalitan ng ngiti. Matapos makitang nakita siya ni Athesa, ay mabilis na umiwas ng tingin si Pinea at nagkunwaring hindi sila nakita. Ngunit huli na ang lahat dahil maya-maya, nasa harapan na ni Pinea ang grupo. Well, well, well. Look who's here! Panunuya ni Athesa. Tinginan siya ni Pinea ng taas-baba bago sumagot. "Bakit? Andito ka rin naman, ah." Tiyak na hindi bababa si Pinea nang walang laban. Inis na inis si Athesa. Ngunit si Maylene ang kanyang tagapagligtas. Tumingin si Maylene sa ibaba at nakita niya ang isda na binabantayan ni Pinea. "Oh, binibenta mo pala ang sarili mo. Tingnan mo to, kamukhang kamukha mo," sabi ni Maylene
at bigla niyang binuhat ang isda at inilagay sa tabi ng mukha ni Pinea. "Perfect match, oh," sabi ni Marzo habang tumatawa. Sa puntong ito, nagtatawanan at nangungutya na ang buong grupo kay Pinea. "Hindi ako makapaniwala na nagbebenta ka ng isda. Like, you're already slimy. Now, mas naging malansa ka pa," sabi ni Ri at lalong nagtawanan ng grupo. Sobrang naiinis si Pinea sa tawa nila, ngunit nagawa niyang panindigang blanko ang kanyang mukha. Napansin ito ng grupo at tumigil sila sa pagtawa. "Well, whatever. Let's go, besties. Hayaan na natin si fish seller kasama ang kanyang mga fish duplicates. I bet, magiging tindera siya ng isda sa buong buhay niya at pagtatawanan ko talaga siya." Pangaasar ni Ethesa sa huling pagkakataon bago umalis ang grupo. Pagkalis ng grupo, ay nagpakawala ng buntong hininga si Pinea. Parang isip bata nga, pero biglang may naisip pa rin si Pinea. "Mas magiging magaling ako sa kanila. Balang araw, ako ang magiging boss at hindi sila." Napaisip si Pinea sa sarili. Isang bata nga, pero ganun pa man, determinasyon din ito ni Pinea. Ilang taon na rin ang lumipas, at ang pagtakbo ng oras ay kasabay din ng pagbabago ng lahat. Nagbago na lahat ang mga lugar ngayon. Iba na din ang tanawin kumpara sa dati. At higit sa lahat, nagbabago rin ang mga tao dahil sa panahon. Si Ethesa at ang kanyang grupo ay dating pinakamalaking mga bully sa paaralan. Ngunit sila ngayon ay mga nasa hustong gulang na at ang kanilang pag-iisip ay naging matured na. Hindi na sila ang mga bata noon. Lahat sila ay tuluyan ng nagbago. Si Ri ay isang guro na rin sa labas ng bansa. Si Marzo naman ay isang OFW worker sa Thailand. Ang naiwan na lang sa kanilang lungsod ay sina Ethesa at Maylene. Magkaibigan talaga silang dalawa. At halos magkasama sila hanggang sa punto na nag-a-apply sila ng trabaho sa iisang lugar lang. Sabay silang nag-apply ng trabaho sa isang sikat na grocery store at naging cashier si Ethesa habang si Maylene naman ay naging stock clerk. Halos 2 buwan na silang nagtatrabaho sa parehong grocery store. At sa loob ng 2 buwang iyon, kahit kailan ay hindi pa nila nakikita ang kanilang boss o ang may-ari ng grocery store. "Ano kaya ang itsura ng ating boss? Sa tingin mo ba, gwapo siya?" Tanong ni Ethesa habang sila ni Maylene isabay naglalakad papunta ng grocery store bandang 5:00 ng umaga. "Asumera, paano kung babae talaga yung boss?" Pang-asar ni Maylene. "Eh di, papalitan ko na lang yung tanong. Sa tingin mo ba, ay kaakit-akit ang ating boss?" Tanong ni Ethesa at nagpakawala ng tawa si Maylene. "Hindi ko alam, pero sa tingin ko, hindi naman importante kung kaakit-akit ba siya o hindi. Kasi, ang balita ko, mabait talaga siya. Kaya hindi talaga tayo mahirapang magtrabaho sa kanya." Sagot ni Maylene. Magkasabay na naglakad ang 2 babae, pupunta sa grocery store at wala silang kaalam-alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pagdating nila, ay agad silang naghanda para magtrabaho. Naging maayos naman ang lahat at naging normal naman ang araw nila. Hanggang sa nakita ni Ethesa ang isang mukha na hindi niya akalaing makikita pa niya. Laking gulat niya nang makita niya ang isang mukha ng isang babae na kasalukuyang kausap ang isa sa mga staff ng grocery store. "Feya?" Walang malay na sambit ni Ethesa. Mukhang narinig siya ng cashier sa katabi niya dahil bigla siyang lumapit kay Ethesa. "Hindi mo ba nakikilala yung may-ari nitong grocery store?" "Si Ma'am Pinea yan. Siya ang may-ari. Mas mabuting kamustahin mo siya mamaya. Don't worry, mabait naman siya," sabi ng cashier bago ito bumalik sa sariling istasyon niya para iskan ang mga items ng isang customer. Dahil kasalukuyang abala si Ethesa sa pagtatrabaho, hindi niya magawang maglakad na lang papunta kay Feya o puntahan si Maylene na nagtatrabaho sa aisle 7.
Walang pagpipilian si Tessa kundi maghintay hanggang matapos ang araw. Masakit para kay Tessa na maghintay ng matagal dahil madalas siyang naaabala kay Feya na patuloy na dumadaan malapit sa kanya. Ngunit hindi siya napapansin. Pareho silang abala sa trabaho. Kahit natural lang na hindi siya nakita ni Feya. Ganun pa man, nang matapos ang trabaho ni Tessa, mabilis niyang hinanap si Maylin. Maylin! Bulong sigaw ni Thea sa kaibigan. Oh! Sabi ni Maylin habang may inaayos sa istante. Andito si Feya. At siya ata ang boss natin. Nag-aalalang sabi ni Tessa. Halos mabitawan ni Maylin ang hawak niya. Seryoso? Bulong sigaw niya din sa kaibigan. Oo, sinabi sa akin ni Jam kanina. So ano nung dapat natin gawin ngayon? Nag-aalala talaga ako. Baka nakita niya ako. Nalala ko pa yung ginawa natin sa kanya nung mga bata pa tayo. Sabi ni Tessa habang kinakagat ang labi sa pag-aalala. Nag-isip sandali si Maylin bago nagsalita. Lalapitan na lang ba natin siya? I mean, siya yung boss natin, di ba? Makikita rin niya tayo sooner or later. Kaya bakit hindi na lang kaya natin kausapin siya ngayon? Mungkahi ni Maylin. Sandaling nag-isip si Tessa bago siya nagpakawala ng buntong hininga. Alam mo, tama ka. Makikita din natin siya sa huli. Kaya walang kwenta kung magtago pa tayo mula sa sarili nating boss. Sabi ni Tessa. Saka tumingin si Maylin sa kanyang paligid. Wala nang customer at malapit na tayong magsara. Pupunta na ba tayo ngayon sa boss natin? Tanong ni Maylin. Tumungo naman si Tessa, kaya nagpunta silang dalawa para hanapin ang kanilang boss. Tinanong nila ang ilang mga tauhan at nalaman nilang nasa loob ng kanyang opisina si Feya. Nang nasa tapat na sila ng pinto ng opisina, ay kakatok na sana si Tessa bago siya huminto. Oh, bakit ka napahinto? Relax, huwag mag-alala. Sabi ni Maylin at tumango naman si Tessa bago kumatok. Come in! Sigaw ng isa sa loob ng opisina at napupuntong hininga si Tessa bago siya pumasok sa opisina kasunod si Maylin. Anong maaari kong gawin para sa'yo? Tanong ng boss nila nang hindi inaalis ang tingin sa papel na hawak niya. Boss, isang salita lang ang sinabi ni Tessa at agad na napatigil si Feya sa kanyang ginagawa para tingnan kung sino ang tumawag sa kanya. Oh, Tessa? Maylin? Kayo ba yan? Nakangiting tanong ni Feya. Mukhang kilala pa sila ni Feya. Hindi alam ni Tessa kung matutuwa ba siya o matatakot dahil dito. Yes ma'am, kami po ito. Nakangiting sabi ni Maylin. Pero kahit nakangiti si Maylin, halata pa rin ang kawalan ng ginhawa niya. Tinuro ni Feya ang couch sa harap niya at sinabing, umupo kayong dalawa. Tumango ang dalawa bago sila umupo. Ilang segundong tahimik ang kwarto, pero binasag ni Feya ang katahimikan. Oh, kumusta kayong dalawa? Hindi ko na malayan na dito pala kayo nagtatrabaho, pasensya na. Iniwan ko yung grocery store na to sa kapatid ko habang nagpunta ako sa ibang lugar. Darating ko lang ilang araw nang nakalilipas. Kaya wala pa talaga akong ideya sa mga pagbabago sa grocery store na to. Sabi ni Feya at habang nagsasalita siya ay hindi nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ayos lang naman po kami. Salamat sa pagtatanong, Ma'am Feya. Sabi ni Maylin at tumawa si Feya. Kayong dalawa, hindi niyo na ako kailangan tawagin ma'am. Wala sa ibang staff dito ang tumatawag sa akin ng ma'am. And besides, magkaklase tayo dati. Kaya mas gusto kong tinatawag ako sa pangalan ko. Sabi ni Feya at tumango naman ang dalawa. Hindi na napigilan ni Tessa ang pag-iisip na mayroon siya. Boss, ma'am, Feya, sorry pala sa dati ha. Naalala ko yung ginawa ko sa iyo dati at hindi ako humihingi ng tawad. Dahil gusto kong magkaroon ng magandang posisyon dito o kung ano man. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad. Bilang isang bata, ako ay talagang tanga at hindi man lang iniisip na
isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao. Isa rin akong malaking bully. Pinagtatawanan kita noon. Gusto kong humingi ng tawad sa pambatang aksyon na yon. Mataimtim na sabi ni Efesa. Napabuntong hininga si Maylene bago siya nagdagdag. Ako din, Feya. Parehong dahilan. Bata pa tayo noon at wala akong alam na iniinsulto at tinatawanan na kita. Sorry talaga. Napayo ko ang dalawa habang humihingi ng tawad. Nagulat sila nang biglang nagpanik si Feya. Uy, ano ba kayo? Diyos ko po, wala kayong dapat ihingi ng tawad. Mga bata pa tayo noon, kaya labas kong naiintindihan. Nakalimutan ko na nga yun eh. Paano niyo pa pang dalawang naalala yun? Kinakabahang sabi ni Feya. Pero bigla siyang tumawa. Nagkatinginan sina Tessa at Maylene at hindi nila napigilang tumawa rin. Matagal na nagtawanan ng tatlo bago tumigil sa pagtawa si Feya habang pinupunasan ng kanyang luha na resulta ng sobrang pagtawa. Hoy, kayong dalawa, seryoso ko ah. Huwag kang mag-alala o ano paman. Hindi ako galit sa inyong dalawa. Wala rin naman akong tinatagong sama ng loob. Nakalimutan ko na ang nangyari yun eh. Kaya huwag na kayo mag-alala. Chill-chill lang tayo dito. Happy vibes, ganun. Hikayat ni Feya. Hindi man lang inaasahan ng tatlo na sa araw na yun, makakahanap sila ng bagong kaibigan. Ito ay hindi inaasahan, pero wala namang reklamo ang tatlo. Pagkatapos ng trabaho, minsan, sabay silang kumakain sa mga restaurant o mga stalls sa gilid-gilid. Para kay Efesa at Maylene, si Feya ay talagang isang mabuting boss. Siya ay talagang mabait sa lahat. Sa kanyang mga tauhan at sa mga customers, walang sino man ang makapagdadala sa kanilang sarili na kamuhian siya. At para naman kay Feya, mahuhusay ng mga manggagawa sina Tessa at Maylene. Masipag sila at ibang-iba sila sa dati nilang kinikilos noong mga bata pa lang sila. Siyempre, hindi na sila bata, kaya walang kwentang pag-awayin o maliitin ng isang tao. Ngayon, maputing magkakaibigan na sila. Binabago talaga ng panahon ng lahat.